Kasambahay ko na hindi ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding-matindi sa kalooban ko. Sa akin bumagsak paghamak sa iyo. Oo, ako'y iyong tingin, sa panahong iyong ibigin. Kaya naman ako'y wala nang magawa. Ang inaasahan kong habag ay nawala. Ni walang umaliw sa buhay kong habag.
sa halip na pagkain nang ako'y magutom. Ang dulot sa akin mapagsik na laso, suka at tubig ang ipinainom. Oo, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Pupurihin ng Diyos aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Kung makita ito ng iyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Diririnig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Manalangin tayo. Panginoon, sa katahimikan ito ng aming mga puso, manahan ka nawa sa amin. Ngayong gabi, ginugulita namin ang pagkakanuno sa iyo ni Judas Iscariote, ang iyong apostol na nang-iwan sa iyo, ang iyong apostol na tumalikod sa iyo. Nawa kaming iyong mga apanglingkod mo ay manatili sa iyo rito sa iyong piling kahit ilang minuto. Panginoon, kausapin ko po kami. Isugo mo po sa amin ng iyong Espiritu, na sa katahimikan ito ay maranasan nawa namin kahit papaano ang kapayapaan. Na kahit papaano makatakas kami sa gulo ng mundong ito. Sa gulo ng aming pamilya, sa gulo ng aming mga kaibigan, sa gulo ng aming mga kakilala, sa gulo ng aming komunidad. Kahit papaano iparanas niyo po sa amin ang katahimikan. Kapayapaan, iparanas niyo po sa amin kahit papaano ang langit. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nagpakita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay niyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon ay di pa binilingan nila siya ng 30 salaping pila. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang may pagkanuno si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampasko?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at anak niyo ang taong ito. Sabihin sa kanya, ganito ang sinasabi ng guro. Malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay makakain ng hapunang Pampasko." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at hinihanda nila ang hapunang Pampasko. Nang gabi niyaon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang isa sa inyo ang magkakanuno sa akin." Nanlumo ang mga alagad at isa-isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang pagkakanuno sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba na magkakanuno sa kanya, mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon." Si Judas na magkakanuno sa kanya ang nagtanong, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ngayon, sa katahimikan ng ating puso, sa sagradong katahimikan ito, idalangin natin ang ating mga intensyon.